The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning! Good Good morning, Brad morning! Uy, Jeff. Mase, umabol pa ako. Good morning, everyone. Naku, hindi pwede matapos ang programa na hindi ka pumapasok. Ang dami nang naghahanap sa iyo, Pastor. Kanina pa lang 9:00 ng umaga. Pero ito, may sulat tayo, Pastor at Tita Mase, galing sa isa sa mga listeners natin, si Joey. Basahin ko agad, Pastor, para mapagbigyan mo, mapaglaanan mo ng oras yung advice na ibibigay mo sa kanya. Sabi niya dito, Pastor Jeff, bago pumasok sa trabaho, nakakasabay kong makinig sa radyo ang aking mga magulang. At naisip ko na ilapit yung problemang ito sa programa. 26 years old po ako, single at nakikitira sa aking mga magulang. Ilang taon pa lang ako sa aking trabaho bilang salesman sa isang mall. Magandang naging simula ko at napapansin ako ng aking mga superior dahil nga masipag naman ako magtrabaho. Subalit nagbago ito nang ako po'y nabarkada. Masaya ko pong kasama ang ilang katrabaho na napalapit na sa akin. Kung dati wala akong kausap at diretsyo uwi lamang sa bahay, nagkaroon ako ng kaibigan at madalas kaming lumabas at mag-inuman pagkatapos ng aming trabaho. Nung una akala ko okay lang naman makihalubilo. Nag-e-enjoy kasi ako, Pastor, dahil opportunity ito para makapag-relax kahit papano pagkatapos ng maghapong trabaho. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang unti-unting nababago ang priorities ko. Ang dapat ipon, nagagastos ko kasama ang barkada. Nagagamit sa pang-inom, pamamasyal o kaya'y pambili ng luho dahil sa impluwensya na rin ng mga kaibigang parati kong kasama. Dati may oras pa akong sumabay maggabihan kasama yung mga magulang ko. Pero nang mabarkada ako halos hating gabi na ako nakakauwi. Kasalanan ba ito ng mga barkada ko o may pagkakamali rin ako dahil hinayaan kong maimpluwensyahan nila ako ng maling gawain? Kailangan ko ng gabay, Pastor. Dapat ko bang ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan sa kanila? O kahit malungkot, piliin ko na lamang maging mag-isa at walang kaibigan sa trabaho? Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham sa atin nitong si Joey. Pastor Jeff, what's your take? Wow, medyo marami makaka-relate dyan. But anyway, Joey, maraming salamat sa tapang mo na binahagi mo yung kwento mo, no? Alam mo, Joey, hindi madaling aminin na tayo mismo nadadala ng mga tropa, no? And then, alam niyo naman, nagbibigay sila ng pakiramdam ng belongingness. And natural sa tao yan, yung gusto magkaroon ng kaibigan, Joey. Pero kailangan natin bantayan kung saan tayo na to dinadala. Unang-una, Joey, malino na hindi lang ito problema ng barkada, may bahagi rin dito yung iyong desisyon. Sabi sa Proverbs 12:26, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Totoo ito sa buhay mo ngayon, Joey, ano? Pag nakita mo, ikaw yung namili, ikaw yung, malaya ka namili ng kaibigan mo. Pwede mo namang hindi kaibiganin, but again, you have a choice. Okay? Hindi ka dapat manatiling nag-iisa, yes, pero hindi naman solusyon na lahat ng tao na alam mo makakasama sa iyo dahil sa kwento mo, sasamahan mo. Ang kailangan mo samahan ay yung tamang klaseng barkada that will bring out the best in you. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko to, mga anak, if you choose friends, make sure they're not gonna, bring you or make you worse. But if they will challenge, and they will bring the best in you. Mga kaibigan na hindi lang masaya kasama, kundi taong magtutulak sa iyo na maging mabuting anak, mabuting asawa, kung may mga tropa kang may asawa, at mabuting, of course, anak ng Diyos. So pangatlo, as I end, may pagkakataon pa naman, Joey, para bumalik ka sa tamang priorities. Baka kailangan mong pansamantalang lumayo muna, mag-create ka ng space, okay, sa mga kasama mong nagdadala sa isang maling landas, at magdesisyon ka na ayusin muli yung disiplina sa sarili mo. Kung dati nakakabanding mo magulang mo, edi ibalik mo lang ulit ngayon. Okay, tas mag-ipon ka ulit. Ikaw pa rin ang may control, Joey, ng buhay mo, hindi yung barkada mo. Hindi mali na magkaroon ng kaibigan, Joey, pero siguraduhin mo, yung friendship nakakatulong, hindi nakakasira. Piliin mong palibutan ng sarili mo ng mga taong magtutulak sa'yo, palapit sa Diyos, at hindi palayo. So Joey, again, piliin natin si Lord, hindi ka magiging talo. Maski mawalan ka ng ilang kaibigan dito sa mundo, basta malapit ang buhay mo sa Diyos. Proverbs 12:26, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray.
Tayo magdasal. Lord, salamat kay Joey dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob, humingi ng payo dahil sa sitwasyon niya ngayon. Lord, kita naman na hindi naging mabuti ang naging epekto ng pagkakabarkada niya dito sa mga tao na to. So Lord, bago pa maging worst ang sitwasyon, turuan mo siya to choose and to create space, Lord God, sa mga tao na to. At maaaring magkaroon siya ng mga bagong kaibigan na magdadala sa kanya sa tamang landas. Salamat, Lord, kay Joey. In Jesus' name, amen. 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 Salamat. Naku, maraming salamat sa iyo, Pastor Jeff. Thank you so much, Maraming Pastor. Bukas ulit. At balita ko, meron ka daw ganap today, so hindi ka na namin aabalahin pa. Good luck, Pastor. Yes, medyo busy tayo kahapon siya. Dinedicate natin yung anak ni Oyo at ni Christine Hermosa. So, kumusta daw? Yan. So, kinukumusta ka rin ibang mga tropa mo ron. Sila Maine. Iyo, wow, tropa si Maine Mendoza, si Yaya Dam. Sarap pakinggan doon, no? Close ka para doon? Close ka pala Naku, doon? sana Sabi ko, True "Tipid FM yan. tayo." Nakikita natin sila minsan dito. Oo, Ayan. Sila Bossing. nakakasalubong. Oo. Nakatsa, puro biker sila. Kaya nung kinuwento ko na may kaibigan akong biker, kilalang kilala ka sa industriya ng mga bikers. Wow, Ang salamat Relax naman po kung naman. gano'n. Akala mo talaga malakas mag-bike, Tita Masid, di Abay, ba? nagbike sa baler eh. Ay, naku po, salamat naman. Pero Pastor Jeff, thank you. Hindi ka na namin iistorbohin. Bukas ulit, Pastor. I will see you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ayan. Maraming salamat, Pastor Jeff Eliscopides, para nga po sa ating The Daily Bread. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!